sanay. Medyo hindi ka sanay sa mga ganong sitwasyon. So, Indonesia ngayon, at dediretso na tayo sa ating drafting. Indonesia nasa blue side, and red side naman natin is Egypt, Fanny, Phoebus na naman, Chip naman, and Jushin para dito sa Egypt. Yeah. Very classic bands naman for both sides. Ganda lang din ang respect dito ng Indonesia. Even though, I think si Albert nagpa-funny din naman, pero syempre ayaw mong palaro yan versus Egypt kasi baka magkagulatan pa. Dahil maraming lumabas na mga magagaling na funny players dito sa region na to. So I'm pretty sure na lalo ngayon medyo kailangan mabigat yung game. Kailangan nilang pag-focus talaga ng todo yung mga strategies na ilalabas nila. So you don't have to I mean you have to give full respect dito sa Egypt. So Suyu and Alpha, open pa rin naman. Open for trade. So ginawa ng Egypt, binigay nila yung Alpha and Suyu. Bahala kayo mamili. Kukunin namin yung Eve. And most likely, baka kuha na nga ng choice dito Egypt. It's either the Suyu or the Alpha. I think Alpha yung best choice dito. Ano ba to? Suyu. Midnight, parang yung idea ba dito ng Indonesia is pina-prioritize na nila may hero ni Luke or talagang magandang i-first pick yung Hilda? Ano din kasi, I mean, marami pa namang XP, pero maganda kasing makuha mo yung Hilda kagad kasi aside from the fact na napakalakas siya sa meta, yung laning stage niya kasi, it sets up for an amazing momentum. And also, malilimit mo yung jungle picks ng Egypt, like yung mga assassin, medyo may hirapan kagad sa early game. So medyo porsado ka rin talaga pumili between the Suyu and the Alpha. Interesting yung pinili nila yung Suyu. I mean, it's still a nice hero kasi may kit pa rin naman, may dash, palayo sa Hilda. Pero yung Alpha sana yung move, yung player speed, yung sana yung mas maganda sa kanila. Pero again, yung Hilda kasi, parang napaka-viable talaga sa meta ngayon considering na ang daming assassins. Oo nga so parang dito, more on makunat side, yung pwedeng i-pull off ng Indonesia na lineup. Pwede sila kumuha ng Alpha dito, or pwedeng sabayan din ng high damage type of lineup against, or type of jungler against Egypt. Pwede sila mag-secure din ng hero for CW, probably, pero Angela or Digi. Actually, maganda yung Digi against Aurora, no? Para makakatakas na agad. And Uy! Louis. Ito, gusto ko. Louis Alpha. Ayan. Yan ang magandang pick. Pakahira ni Sans to Oo, favorite ni Sans. And actually, nga yan team specialty yan kahit yung Filipino counterpart nila mahilig din sa ganyan So Egypt, they picked up the Arlot. Medyo matapang considering na ang kalane niya is Hilda. Most likely it is gonna be the Hilda, pero at least it is an answer versus the Louis kasi meron kang counter set with the final slash. As long as hindi ikaw yung masesatan, medyo nakakatakot mag-TP knowing na may final slash na paparating, so kailangan din mag-ingat ng Indonesia. And lalo ni Alpha na alam naman natin na medyo positioning dependent kapag gamit niya yung kanyang Spear of Alpha. Tapos kapag na-final slash ka, medyo parang wala ka ng kawala doon. Aasa ka talaga sa sustain. Kung magdadasal ka na kulang yung damage nila. So, nandun yung punishing capabilities ng Egypt. And maganda yun kasi yung pairing ng Aurora sa kanilang lineup, napakalakas mag-punish nung dalawang to. Crowd control kasi, yung mga pokes din. Actually, yung may time na parang Aurora tsaka Vexana ay laging nagkakapilian because of pokes. Pero yung yung cooldown rather, nung skills dito ng Aurora is sobrang very spammable. So for Indonesia, nag-ban sila dito ng Harith, and for Egypt naman, they banned out another hero against Kiboy. So for Kiboy dito, wala ka ng Cho, wala kang Tigreal, and even Mathilda. Pero ang dami pa kasi. Actually, kahit yung Hilda dito, pwede mo pa rin gamitin as post 5 just in case. Pero parang si Kiboy ay kilala sa mga grabe mag-crowd control na mga heroes. Meron pa rin naman Kufra. So, open pa rin naman yun. I don't think they're gonna pair up the Alpha with the Rafaela. Hindi Kiboy specialty. And sila din nagtanggal mismo nung Gatot Kacha, knowing na pwede pa rin naman i-flex yung Gatot into the roam role. So, Nathan yung kinuha dito ng Egypt. Most likely, parang nagagandaan ako sa Bruno, either Bruno or Moskov. Tapos kuha sila ng Kufra. Para kahit paano may bantay sila sa gold lane. Oh, actually, that works. Nako, nakita natin si 1-1 and Awen Akai. Grabe, ang ganda nung ang ganda nung parang pang setup para makapag-stack agad dito yung, or makapag-proc agad ng passive dito yung
ng Ultimate Rather yung isang 1-1. Could be any hero, basta meron pang hold saglit, tapos sasayawan niya lang saglit, tapos diretso na nga crossbow tang. So, Khalid, para dito sa Indonesia. Sino post 5 nila dito do? Khalid or Hilda? At sila I think kumuna, maganda na i-roam yung maganda na i-roam yung Khalid. Pwede niya sundan tong Aurora tsaka Suyu. And it's also good pressure on the Nathan lane. Kumbaga magkakaroon ng magandang lane dito si CW. And it's also CW 1-1 by the way. And ang gusto ko lang dito is yung answer ng Egypt. Siguro medyo kasalanan din ng Indonesia na pinakita nila yung Akai. So, naka-idea, no? Na kinuha yung Akai sa side ng Egypt. May sagot sila sa Alpha, may sagot sila sa I mean, hindi nila kaya sagutin yung 1-1, but in terms of like overall team fight execution, pwede nila labanan tong Alpha ng Indonesia. Yun nga lang, yung 1-1 din talaga magiging malaking problema. Kasi yung laning stage, kailangan nila i-fix on the Natan. Pero pag umabot sila ng late game, pag na-survive nila yun, medyo mahirap lapitan actually yung lineup nila. Oo, tsaka dito parang even yung Arlot, ang dami actually pang proc dun sa sa second skill nung 1-1, so wag lang talaga nilang paunahin. Anyway, this best of 3 para sa ating ikalawang serye ngayong araw. Indonesia laban sa Egypt, at dito nakasalalay ang tournament lives ng ating dalawang bansa na naglalaro ngayon. At talagang excited ako kung paano magiging kontrahan. And look at Kiboy, more on pokes agad doon sa may middle lane. Patapangan talaga to night mid. Dilagay yung Arlot sa Rome versus Khalid. It's a losing matchup. Di nakakuha ng full minion wave dito si Joking, so hindi siya mag-level 2. And automatic invade mula kay Luke kapag gamit siya ng Revitalize. Naku, ang hirap na itong buhay ni Kenji, pero I mean, nakakuha naman return kill, pero I'm not entirely sure why would you put the Arlot up against the Khalid on the Rome. Parang expect natin, di ba? Parang yung discussion natin kanina, parang sure na tayo na si Maro yung gagamit nung Akai, pero biglang biniktad dito ng Egypt. Pero so top lane, na-reserve solo kill, or hindi pa na solo kill, na-reserve kill against Speedy for that gold lane. So 2 natin score for Indonesia lamang sila in terms of gold. At medyo mahirap later on napigilan tong hero ni CW pag tumuloy-tuloy yung kanyang laning. Oo. Ito yung sinasabi natin kanina, kailangan i-fix ng Egypt yung lane ni Speedy. Pero normal na mangyayari to, hindi nila kaya pigilan yung Alpha at this moment. Lugi-lugi sila sa XP. Level 2 pa lang actually si Maro. Punta naman ng level 3, pero parang hindi nila kaya i-contest yung Turtle. Honestly, ang laki ng gap in terms of experience between the two junglers. Tsaka din, parang hindi na din makakapag-rotate si Joking in other lanes. Hindi siya mag-level 4 prior this Turtle, or madedelay siya if ever. And look at the position of Kiboy, talagang yung vision ay nandoon, kaya hindi makakalapit mga players dito ng Egypt, Indonesia with that Turtle take. Sobrang hirap ngayon ng parang rattled ngayon yung Egypt. Maano na to? Ito na yung momentum na hinaharap ng Indonesia. Should be a fairly easy mid-game. And mapapatalin na yung buhay ni CW kasi hindi kailangan mag-react ng todo ng 1-1 kasi may enjoy niya yung lane versus the Natan. Level 3 pa rin si Speedy dito. Ang problema, hindi siya pwede lumapit sa lane hanggat wala siyang flicker kasi pwede siyang stackan nung Nathan. And si Kiboy nag-enjoy lang kasi pwede niya na may heal back yung kanyang HP. Pero ito na yung mga ito na yung mga rotations. Ayun ako, nahigop pa at pumasok na nga at diretsong patay doon laban kay Kenji. And even Maris down as well. At kita natin ngayon na talagang struggling ang Egypt ngayon, even dun sa gitna ng second tier turret, even first tier turret ay nasuzone na sila. So 4-1 natin score, even Albert nakakakuha pa ng purple buff against Egypt at lumalaki midnight ang kalamangan dito ng Indonesia. Oo, naku po, nag-proc pa yung crossbow of tanks. And honestly, ang hirap sagutin nung lineup dito ng Indonesia. Makakuha sila ng kill, pero wala na kasi ng answer versus the 1-1. Parang mas lalo pang problema dito sa CW kasi tumatawa yung 1-1 dito. Nakakuha na naman ng panibagong kill si Albert. Honestly, Chantel, parang mukhang ito na yun. Mukhang ito na ang Cygnus na hawak ng Indonesia yung game. Parang the time is near for Indonesia also dahil we could say na snowball na rin yung majority ng lanes kasi Albert is at level 8, yung kanyang katapat is at level 5. Parang ganito din nung nakalaban nila yung Guam.
nung isang araw, not unless ay talagang mapataba dito si Speedy. Kaso 0-1 din kasi Nathan eh. Parang lahat ng mga pwedeng pagkapit na kailangan mong gawin ay kailangan mong gawin kung ikaw ang Egypt ngayon. Iniwan na naman yung gold lane. Okay. Hindi na. Okay, hindi na. Very interesting approach. Very interesting approach from Indonesia. Imbes na i-punish yung gold lane, pinili nilang magpunta ng mid. And well, may Nakita yata sila. Oo. Nakita sila doon. So, okay. So, ganun yatang the play for Indonesia is talagang manggulat lang against Egypt. Kung ikaw din si Speedy, medyo umay, hindi ka makapag-set on of play. Pero nga lang, kamunti ka na mapatay, hindi mapatay na nga si Kiboy. And mukhang dediretso na rin si Luke. This is 4 players, actually 5 players ng Egypt. Pero napakakunat ng Hilda. Mapipigilan ba nilang makatakas? That is gonna be a yes. So 2 players down for Indonesia. Pero si CW, dire-diretso lang yung pagpa-farm. Yeah, pero nabigyan naman ng space. Yung si Kenji, so nagka-farm si CW, nagka-farm din naman yung Suyo kahit paano. And ngayon, pinili nilang i-force yung bottom lane. Ako po, Albert! Okay, Si Albert, kumati ka na? Makapag-vengeance doon si Maro, pero nahihigop na naman, biglang dumating dito si Sans. Si Jockey ay magkakaroon ng passive flicker out, di makakatakas. So mga players nga ng Egypt ay pipilitin na umalis against the threat from Indonesia. Even si Maro, parang hinahatid ni Kiboy. Kenji magda-dash out and 7-5 yung score natin. Lumalaban at si Maro talagang struggling. Ay, tinamaan, bes. Tinamaan. Nang naliligaw na araw. Oo. Pero nabuhay pa rin naman si Speedy, nakapag-flicker out siya ron, and napakaganda ng timing ng interference para matulak yung Louie. Kasi nag-flicker si Stance, pero na-cancel with the second skill, and minsan madaya dyan sa Nathan, nakaka-cancel na flicker yan. Kahit mag-flicker ka, parang babalik ka pa rin sa original position mo. And naging maganda actually yung decision ng Egypt na i-brute force yung bottom lane. Kasi dinala na rin naman nila si Speedy sa purple buff. Why not ituloy-tuloy nila kung sa bot? So medyo nahati yung attention ng Indonesia. And nakakuha sila ng ilang return kills. Pero still, tuloy-tuloy pa rin naman yung pag-snowball dito ng Indonesia. Kiboy. Okay, heavy spin. Si Kiboy magiging target nila at hindi na makakatakas pa. So Jockey with a kill. At dediretso naman sa Indonesia dito si Maro. May attempt sana to escape. Pero hindi papayagan dito ng Indonesia at medyo may damage na rin yung Egypt. So mayroon naman teleport na nangyari. Diversion plane dun sa may badang ibaba. At patay na rin si Alpho. Parang yung struggle pa lang ngayon, may mga biglaang paglipad or pagpunta kung saan-saan yung team ng Indonesia. Oo, kasi yung advantage talaga na may diversion ka and yung constant plays na ginagawa dito ni Sun. So even though nakakakuha ng kill dito yung Egypt, tuloy-tuloy pa rin yung paglaki ng lead ng Indonesia dahil tumataba lang yung 1-1 and meron na siyang malefic gun dito. So mas malayo na yung kanyang range, mas madali na i-proc yung mga weakness stacks and mas magiging mobile siya sa team fight. Also, si Alpha dito nag-rush ng Guardian helmet on the Akai. Medyo matagal ko na hindi nakikita yung item na yan, pero si Boy, mabibigyan! Pero sa may badali ko parang pwede yata yung sandwich play para yung side ng Indonesia, may flicker out. Habang nakabang si CW, si Kenji magiging target nila. At patayin na rin si Joker sa 2 players down. For the side of Egypt, look at Alpha, ginamit yung heavy spin. Si CW, angkal na makakakuha. And that's to be a shutdown kay Speedy. Pero nakaready na naman si Zans. Si Mara mag-flicker out, final slash doon sa ilalim ng torre. Pero hindi sapat yung kanyang sustain. Hindi din sapat yung damage para makapatay pa. So si CW lang ang nakuha dito ng Egypt. Habang 4 naman ang nakuha ng Indonesia laban sa kanila. Yeah, malaking punish pa rin even though nakuha yung kill dito kay 1-1. Nag-overstep si Chewe sa may top lane. Wala siyang tiger space. And nahuli siya nung Akai. Pero still, triple kill going into Suns. Mas malaki pa rin yung nakukuhang reward dito ng Indonesia and the map control na nagigain nila. So Egypt now has to move as a whole unit. Kailangan 5 members yung dala nila. And they're always gonna be on the lookout for the team fight. And that just means na nalilimitahan yung farm na nakukuha ni Speedy. Oo nga eto na. Parang may okay, nice face check para dito kila Kenji. At least alam nila na mayroong player doon. But for Egypt, parang anytime binibigyan talaga nila si Kiboy as long as nakikita nila kung nasaan. Pero look at the position of Luke. By the way, para sa ating laban, heavy spin.
Walang mahuhuli sa moment na yun. And Speedy? mukhang mabaliktad pa nga sa kung si Speedy pa sa lahat ng mga players din makakuha ng Indonesia at ito na yata inaantay ng Indonesia para dire-diretsohin ng mga players ng Egypt, Joki, Starswell at isama mo na rin si Maro doon sa ilalim ng turret makakakuha pa ng Lord ang Indonesia. Grabe, tas diversion pataas, 2 tore kagad yung makuha dito ng Indonesia. Para sulit na sulit yung labas ng Lord, lilinisin nila lahat ng tower sa labas ng base ng Egypt. And I think, honestly, doable ata to kahit may passive pa yung mga towers dito kasi magpo-proc yung mga passives before umabot yung Lord doon sa may bottom lane. Parang ipipilit nila, no? Kasi nagkakaroon ng play yung Egypt So, meron kang minion waves sa may middle lane. May makapal din na minion doon sa may bot. Yung passive ng Torre ay nag-proc na rin. Pero ito yata. Hindi cleaner ni Albert yung naiwang wave sa may bot. Pero nag-proc pa rin naman yung passive sa may bottom lane. Nagsakit na ni Masakit na ni Albert. Oy! Si Kiboy from the back from diversion yan. At medyo napalalim yata kaya Lucan mapatay si Ghost with Kiboy para madedepensahan yata ito na Egypt. Pero si Alpha yung pipilitan na umalis muna. Magkakaroon ng pagpasok doon. Even yung Spear of Alpha ginamit na ni Albert. So back away muna mga players dito ng Indonesia. Dahil pwede yatang dumiretso. Oo nga, grabe mag-zono. 408 para yun kay Zan sa kanyang Luyi. Grabe yung mga duality procs. Talagang hindi I mean, kung ikaw yung Egypt, ang hirap i-approach yung teamfight kasi hindi kayo pwede magdikit-dikit. Ang dami na sisip-sip. And yung AoE damage na meron dito yung Louis, dagdag mo pa dyan yung problema nilang Alpha. And kapag nag-isolate dito yung Egypt, ang problema naman nila yung 1-1. So parang wala kang choice. Either tiisin mo yung duality which is more damage coming up from the Louis or mag-proc yung crossbow tanks. Pero grabe diversion play yun! Binigla ni Speedy! At dahil dyan, para dediretso na nga na Indonesia na sa may ilalim ng Torre pero pipigilan pa ni Joki, CW ay nandun. Papasok at sasalubong yung mga players at bigla na nga lilipad dito yung 1-1. Pero si Luke, makukuha na rin ni Kenji, lumalaban pa rin. Midnight yung Egypt, alam nila na pwede silang magkaroon ng counter set but the Suns and the rest of Indonesia, laging surprise play ang sagot against Egypt. Fast diversion plays coming out from Suns. Egypt, they're able to fight back. Boy, para naman yung base towers nila dito. And si Speedy, nakakuha kahit paano ng farm. Tiwala daw kay Speedy. Kay Speedy Gonzales, sabi ng Egypt. Tataba din yan. Tiwala lang. Pero may Winter Crown na si Albert dito. So medyo mas mahirap siyang huliin and patayin for Egypt. And medyo na-misplayed lang din ni Chewe yung kanina nung nag-proc na yung immortality ni Arlot na paggamit siya ng crossbow tanks. May lumabas namang isa na pana, pero alam mo yun, medyo sayang pa rin. But still, Egypt, they're in this game with the Natan. So pag umabot ng late game, medyo malaki pa rin problema ng Indonesia dito. Hindi pa rin naman ganun kadali pasukin yung backline. As long as hindi nag-ultimate si Speedy rito, Egypt does have a lot of frontliners that can cover the Nathan. Pero yung Lord, medyo mahihirapan sila pasukin to. Napansin pipilit nila, pero parang hindi na rin yata. Dahil wala na chance dito sumilip ang mga players ng Egypt. So that's gonna be a Lord at meron naman diversion plays. Kaya pupunta, sino bubulagayin? Okay, so alam ko magkakaroon naman ng mga biglaang vacuum diversion from Indonesia, but more on controlled aggression na lang ang kanilang pinakita for this one. And Egypt will try to defend yung next Lord ng Indonesia. Skypiercer para kay Chewe. Para mas maaga mamatay yung target niya, and that means 1 more second on the ultimate. Ngayon, sinisync yung 3 waves, 3 lane for Indonesia, and they want to end this now. Alam nila problema itong Nathan kapag umabot ng late game. Kaya sila i-burst ni Speedy mamaya, especially with the divine glaive coming out from the Nathan. So mas gusto talaga ng Indonesia na tapusin na to dahil pag umabot pa ng late game, kakakamot pa ang kanilang ulo. Oo, mahihirapan sila dito kasi ramdam na nila kahit sino yata nga naiipit yung Alpha ay binibigyan na agad. So tingnan natin kung madedepensahan to na side ng Egypt. Isang mabilis lang. Again, this is a Nathan. So nag-aantay ka ngayon na perfect set para sa Indonesia. Ginamit yung flicker at final slash. Meron yung heavy spin si Albert, makakatakas pa nga. At ito na, napatay na si Maro, papasok pa rin. With a raging sandstorm, ang mga players din ng Indonesia, si Joki walang passive at unti-unting mawawala ng buhay. Pero lalaban pa rin ang Egypt, lumalaban pa rin. Midnight, sa ilalim na to si Kiboy ay mapapatay nila. So isa lang ang casualty sa Egypt at 3 naman para sa Indonesia. Kapit
sabi ng Egypt. Pinilit ni Chewe magka-ulti, nag-inspire papasok. And the burst damage coming up from Joki and Speedy was enough to take him down. Sumunod doon actually si Luke and si Giboy. Even though sinasaro niya yung tower hits and may heal naman, pero yung damage output ng Egypt, it is actually real right now. And ito yung sinasabi natin kanina, damage output na poproblemahin ng Indonesia. And now, backs against the wall. Indonesia, sila naman, turn na ng Egypt ngayon Grabe. para umabante. Oh, gusto ko lang sabihin na we also have to commend yung katapangan din dito ng mage ng side ng Egypt. Parang after pagkagamit ng second skill, diretso agad ng Frigid Glacier lagi. Oo. Pero tinan natin, may mga biglaang play from Indonesia na kasalubog na dito. Nagamit niya Heavy Spin. So attempt lang dito para mabawasan yung ilan sa mga spells ng Egypt. But definitely, sobrang solid ng depensa dito ng Egypt and for Indonesia, medyo kailangan nilang baguhin yung sabihin na nating asim pagka may attempt sila to take down players from Egypt. Oo, dapat kay Chewe, relax lang siya. Okay lang na hindi kagad mag-proc yung crossbow of tanks, basta front to back lang. Hindi nila kailangan pasukin yung likod ng Egypt kasi medyo suicide mission yun. Kapag pinasok mo yung Nathan, meron siyang damage output, meron pa siyang flicker dito, and meron pa siyang ultimate. Unless si Sans yung makahanap ng access doon sa may bandang likuran. Pero problema naman din doon kasi, Chantel, may heavy spin eh. Kumbaga, ang daming ways talaga for Egypt to protect the Sartan. Oh, Maro! Ayan na tayo go! Ways! We find ways talaga ang Egypt dito. Parang dinala sa may pyramid. Kaya naman makapatay na rin yata naman si Zoro at si Giboy. Pero si Kenji may sarili laban. Naliliparan si Kenji. Kenji is down. Pero triple kill na si Speedy. Labanan na to ng mga marksman. Labanan na to ng mga marksman. Pero mas madami nga yung mga players dito ng Egypt. Parang hahabulin na si Albert at saka si CW. Eto na ba ang perfect timing para sa Egypt na kuhanin yung Lord? Pero kailangan may dumepensa doon sa base nila. Ang kapal ng minion wave. At si Alpo lang yan nandun. So walang tank yung Egypt para dumepensa at mag-front para sa team at mare-reset pa nga yung Lord. Muntik na matapos yung game actually, Chantel. Katiting na lang yung HP dito ng base ng Egypt. Kapit Alpo! Naging intense yung laban nito. Maro! Mapapatay in 1-1 pero nandiyan Oh, yung no! play. Umabot yung Indonesia! What is this game? Mukhang ito na yata yun. Pero pag TikTok timers, medyo TikTok timers para sa mga players ng Egypt na namatay. So nahirapan si Alpha na dumepensa. Kamunti ka pa mamatay lahat. Matapos yung laban. Heavy spin ginamit na rin. At mukhang ito na nga yatang inaantay ng Egypt. Akala natin Egypt yung labang pero hindi papayag ang Indonesia dahil baliliktarin nila ang sitwasyon ng laban. And game number 1 will go to Indonesia. Grabe. Kinabahan 20, kabado 20. Pero